mga bride, ng mga babaeng ikinakasal. Bakit? Kasi ang mga babae, nangangarap sila ng magandang kasal. Di ba? Eh sabay-sabay ba naman, di ba? O kaya malungkot sila. Pero, ipinapasilip sa atin na yung pagkakasal ay handang-handa. Hinahanda ang mga pagkain, hinahanda yung babaeng ikakasal at yung lalaking ikinakasal. Inaayusan pa yan. Kung maaari, magpasalon, di ba? Para hindi yung abay ang maganda, kundi yung ikakasal na babae ang maganda, di ba? Ganyan ang pagkagawa at pagsasalarawan ng banal na kasulatan sa Bagong Jerusalem. Ito'y handang-handa at napakaayos. Taglay nito ang katangiang maganda. Okay, tingnan pa natin. Ano ang meron sa Bagong Jerusalem, Kuya Mar? Ito ang wika sa Apokalipsis 21, ang talatay 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Umiyak ka na ba? Ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Marahil sa lungkot, no? Yung iba ay namatayan ng mahal nila sa buhay kaya umiyak. Di ba? Pero doon sa Bagong Jerusalem, ang sabi anak ay ano po? Walang luha. Pagkatapos, sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Wow! Doon sa Bagong Jerusalem, walang kamatayan doon. Hindi katulad sa sanlibutan ito ay napakaraming dahilan ng kamatayan ng isang tao. Yung iba ay nagkakasakit, yung iba ay pagtulog nila, pagising nila, patay na pala sila. Di ba? May magigising pa bang patay? Meron sa Bible. Ibig sabihin, may kamatayan sa libutan. Pero doon sa Bagong Jerusalem ay napakainam at masarap magbakasyon. Bukod doon, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati yung kirot nararamdaman ng isang tao dahil sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Doon sa Jerusalem, bukod doon ay wala ng pananambitan, walang reklamo, walang undoy, walang tisoy, walang bagyo, walang kismisan, walang kamatayan, walang siraan. At ang bagay pa ng wika ay walang paghihirap. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kung ikaw ang aking tatanungin, dito sa Bagong Jerusalem, masarap bang puntahan o hindi? Masarap, no? Kasi pastor, walang kamatayan. Pero ang tanong, sino ang makakarating sa Bagong Jerusalem? Sino ang pahintulutan ng Diyos? Yan ang ating aalamin. Apokalipsis 21 talatang 5. Sino ang naghahari sa Bagong Jerusalem? At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi ang direct, narito ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, Brother Mar, ipangaral mo sa Bibliyan, isulat mo Juan, sapagkat ang mga salitang ito ay ano daw? Tapat at tunay. Diyos ang nagpahayag nito, Pastor Potagana. Ang kanyang pangako ay definido, tapat, tunay. Tayong mga tao ay nangangako, subalit madalas napapako. Ang Diyos ay nangako ng isang tahanan, hindi doon sa lupa, kundi doon sa langit, ang Bagong Jerusalem. Brother Mar, gaano katagal ang ating pagbabakasyon doon? Gaano ba tayo katagal magbabakasyon doon? Tingnan natin ang wika ng Biblia. 1,000 taon o years. Wow! Alalahanin mo, ang sabi ng Bible, isang araw doon sa langit, ilang taon sa mundo? 1,000. Hindi lang tayo, 1,000 wala sa lupa kasi 1,000 years tayo sa langit. Ibig sabihin, libong taon wala sa lupa. Ano ang ibig sabihin ng 1,000 years na ito sa Biblia? Ang wika ay salitang Latin. Ang 1,000 years o yung millennium ay hati sa dalawang salita. Yung meli na ang ibig sabihin ay 1,000. Yung anom ay walang iba kundi taon. Na ang ibig sabihin para ng 1,000 years
ay yung tinatawag na millennium o yung tinatawag na millennium o 1,000 years. Yan po'y biblical. Brother Mar, kailan magsisimula at kailan matatapos ang millennium o yung tinatawag na 1,000 years? Kailan ito magsisimula? Alamin natin. Magsisimula ang 1,000 years sa unang pagkabuhay. Kailan nga yung unang pagkabuhay? Kailan matatapos ang 1,000 years? Sa ikalawang pagkabuhay. Bantayan natin. Listen, makinig. Napakalaga nito. Napakalaga. Kasi may napapakinggan ako na nagtatakil ng 1,000 years. Mali-mali. Hindi nila alam kung paano talaga yung tamang paliwanag. Kaya napakalaga nito mga kaibigan. Kailan mag-uumpisa ang 1,000 years? Unang pagkabuhay. Kailan matatapos ang 1,000 years? Ikalawang pagkabuhay. Dumating si Jesus doon sa kanyang first coming. Hindi dahil unang pagparito ni Jesus. Ilang beses nang dumating si Jesus sa sanlibutan. Kaya tinawag na first coming sapagkat ito yung unang pagpapasilip ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin na ang pangalan ng kanyang anak bukod sa Hesus Kristo ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasayo ang Diyos. Magnanakaw ka, sumasayo ang Diyos. Mamamatay tao ka, sumasayo ang Diyos. Manginginom ka, sumasayo ang Diyos. Rapist ka, kahit anong kasamaan ang iyong gawin. Ang sabi ng Panginoon, ang mga mata ko'y nasa iyo at ang ating pag-ibig ay nasa iyo. Yan po yung tinatawag na first coming ni Jesus Christ. Pinatunayan niya ang pag-ibig sa buong sanlibutan sapagkat siya'y napako doon sa krus. Pagkatapos, ang second coming ni Jesus Christ, ito po yung pagparito ni Jesus. At kailan? Ngayon po ito na ating kinabibilangang taon o panahon sapagkat ipinasilip kung anong palatandaan. Sumunod, kailan matatapos ang 1,000 years? Sa third coming ni Jesus Christ. Ano ang pangako ni Jesus sa unang pagkabuhay? Makinig. Makinig mga anak. Ano ang pangako ng Panginoong Jesus sa unang pagkabuhay? Tingnan natin ha. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo. Ano daw ang mangyayari sa mga namatay kay Kristo? Ay unang mga bubuhay na maguli. Sino daw ang unang mabubuhay? Yung mga tapat, yung mga sumunod sa Panginoon. Hindi lang sumampalataya, kundi nagmahal din at sumunod sa kanyang batas, yung kanyang 10 utos, yung batas niya tungkol sa pagkain. Ang sabi ng Biblia, may pangako sa unang pagkabuhay muli. 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga lapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Anong wika ng Biblia at anong ang kanyang pangako? Sa unang pagkabuhay na maguli, may pag-asa sa buhay na walang gan, sapagkat dadalhin tayo sa langit at ang wika ay wala ng kamatayan. Yan ang napakasarap na dapat nating maramdaman bilang mga tao. Tayo mapabilang sa unang pagkabuhay. Kasi sa ikalawang pagkabuhay, pagkabugtaw ng imo mga mata, ang mabugtawan nimo ay hindi si Hesus Kristo, kundi si Satanas. Yan ang sabi ng Biblia. Pinag-aralan ko po. Okay? Kaya dapat sa unang pagkabuhay, para pagbugtaw mo, ang makita mo gitiya, si Jesus Christ at igwa ka pag-asa sa buhay na walang gang. Sabi ng unang Korinto, ano ang pagsasalarawan sa unang pagkabuhay? Unang Korinto, Kabanata 15, ang talata ay 51. Pakinggan mabuti mga mahal na anak. Pakinggan mabuti yung nakadilaw.
Palangga, mahal. Huwag ka muna mag-distract, palangga, ha? Anak, ha? Pakinggan mo mabuti ito. Kasi sa Satanas ay dinadaya ka. Mm. Yan ay pagmamahal ko sa iyo, ha? Huwag ka magtatampo. Okay. Anong pangako bunso sa iyo ng Panginoon sa unang pagkabuhay? Pakinggan mo mabuti ito, ha? Unang Korinto, Kabanata 15, ang talatay 51. Narito isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ang ibig sabihin ng pagkatulog na ito ay hindi yung natulog ka sa gabi, kundi kamatayan. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtulog ng pakakak si Joy, sapagkat tutulog ang pakakak Jihan at ang mga patay, pastor, ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo babaguin. Wow! Gaano kasarap ito, ha anak? Na pagkabinuhay ka ng Panginoon, wala nang kamatayan. Pilay ka, pagkabinuhay ka ng Panginoon, wala nang pilay. Pagkabulag ka, bingi ka, wala nang bulag, wala nang bingit sa unang pagkabuhay. Kaya sikapin natin sang-ayon sa biyaya ng Panginoon na tayo'y mabuhay sa unang pagkabuhay. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Anong sabi? Again, pinagmamadali na tayo ay magdedesisyon ngayong gabi sa unang pagkabuhay. Datapwat pagka itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kanino ito nanggaling at pangako? Hindi sa iyong nanay. Hindi ka kayang iligtas ng iyong nanay. Hindi kayang iligtas ikaw ng iyong tatay, ng iyong kapatid, ng iyong kaibigan. Ang tanging makapagliligtas lang sa iyo ay si Jesucristo. Hindi tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Uulitin ko, siguro naman may mga iglesia ni Kristo na naririto sa bibihan at napapakinggan ang tinig ni Brother Mar. Si Kristo ay hindi tao. Pag sasabihin mong tao, sasabihin ko sa iyo, mali! Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yan ang tamang termino. Yan ang nangako sa atin ngayong gabi ng napakainam at napakasarap na pangako na kayang tukdin ni Jesus, hindi ng doktor, sapagkat ang technology, ang siyensya ay hindi mapigilan ang kamatayan. Subalit nangako ang banal na kasulatan na siya lamang. Anong wika? Kailan mag-uumpisa ang 1,000 years? Sa unang pagkabuhay muli. Yan yung second coming ni Jesus Christ. At nawa, si Brother Mar ay nananalangin na dyan ka mapabilang. Kasi sa second resurrection o muling o sa pangalawang pagkabuhay, wala ka ng pag-asa. Wala na. Impyerno na ang pupuntahan mo. Kaya nga, idinidiin natin mga kapatid, kahit ang ating pag-aaral ay mahaba, masinsin naman at talagang malinaw. Brother Mar, ano ang mangyayari sa mga hindi naligtas na patay? Tingnan mo maigi. Sa second coming ni Jesus Christ, ang makasalanang patay ay ano po? Sang-ayon sa aklat ng Revelation, Kapitulo 20, versikulo 5. Ang sabi kasi nila, nandun yan sa paraiso. Binasa ko ang doktrina ng Mormons. Yung mga patay daw nandun sa paraiso. Pagkatapos ay dudoktrinahan daw sila para patawarin pa. Walang ganun sa Bible, ang linaw. Gayan din ang paniniwala ng mga kaibigan nating Katoliko, nandun sa purgatorio. Tapos ipapanalangin daw ng mga naiwan. Pagkatapos ay kapag ka ipinalangin sila ng mga naiwan mahal sa buhay ng Abaginoong Maria na pupuno ka ng barya o grasya, anong sabi? Sila daw ay lilinisin. Walang ganon. Pagka ikay namatay, nandun ka sa lupa at hatol na ang naghihintay sa iyo. Kaya wag nating ugaliin yung maling pananampalataya. Hindi nagagalit si Brother Mar. Ito'y pagpapaalala ng tayo'y maging matuwid sa ating pananampalataya. Bakit marami nagkakamali? At ang pananaw na lang ay, dito na kami nagising, dito na rin kami pipikit,
Bakit marami nagkakamali at ganyan ang paniniwala? Kasi ang sabi ni San Mateo sa 20 to 29, na nagkakamali kayo sa hindi pagkalam ng kasulatan ni ng kapangyarihan ng Diyos. Magbasa ka kasi ng Bible para malaman mo ang kapangyarihan at kasulatan. Okay? Proceed tayo. Ang mga iba sa mga patay ay hindi mga buhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Hindi ka mabubuhay sa second coming kapag hindi ka naligtas. Mananatili kang patay habang nagaganap ang 1,000 taon doon sa langit. Pero sa lupa, libo, thousand taon na ang nakalipas. Ano ang nangyari sa mga hindi ligtas na buhay? Ano ang kanilang sinabi? Yung mga hindi naligtas sa pagdating ni Jesus Christ. Kasi dalawang uri ng pakiramdam ang tao sa pagdating ni Jesus Christ. Parang ngayon, palagay ko merong dalawang pakiramdam dito. Yung iba, tuwang-tuwa mapakinggan ang salita ng Panginoon. Yung iba nang gagalaiti pagka itinutuwid. Tingnan natin kung anong pakiramdam ng mga tao na hindi naligtas sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Sang-ayon sa Apokalipsis, pakinggan mo mahal na kaibigan, bago mo isyat ang bote. Apokalipsis chapter 6 verse 14. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalulunod. Ganyan pala ang tanawin sa pagdating ni Jesus Christ. Yung langit ay ano po? Nalululun gaya ng aklat. Magulo. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Imagine mo, yung Maynila ay mabubuwal sa kanyang kinalalagyan. Si Mirara, Romblon, mabubuwal na parang diluyan. Baliktaran ang sabi ng Bible sa pagdating ni Jesus Christ. Ang makasalanang buhay, ano ang kanilang pakiramdam? Ano ang kanilang sasabihin sa second coming ni Jesus Christ? Sa talatang 15, at ang mga hari sa lupa, mayayaman ito, at ang mga prinsipe, makapangyarihan sila, at ang mga pangulong kapitan, mga lider sa lipunan, at ang mayayaman. Ito ay mga pinagmamalaki nila ang kanilang ari-arian, at ang makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok, at sinabi nila, sa mga bundok at sa mga bato, mga hulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa muka nung nakaupo sa luklukan sa galit ng kordero. Ano ang kanilang pakiramdam? Sila'y takot na takot sa second coming ni Jesus Christ. Sa pagdating ng Panginoon, may nagsisikain ng laman ng baboy, may nagsisiinom ng matapang na alak, may nangre-rape, may mga samot-saring kasalanan at kalayawan, kahalayan ang ginagawa ng sanlibutan. At saan ka dadalhin ng iyong ginagawa ngayon? Question. Tatanungin kita sa lahat na naabot ng aking tinig. Napakaseryoso ng ating pag-aaral, mahal na kaibigan. At walang relihiyon dito, walang pa-Adventist dito. Kung hindi ka tapat, ang sabi ng Bible, ang mga taong hindi naligtas sa second coming ni Jesus Christ, tatakot, mga bato, mga burol, mga bundok, kami itago niyo sa kuweba. Hindi namin kayang tignan si Jesus. Ito yung mga tao na sa panahon ngayon, kapag tinawag mo, ay nilalayuan ang salita ng Panginoon. Nagpapakilala na sila may religion. Sa pagdating din ng ating Panginoon, sila din ay tatakwil at lalayuan ng kaligtasan at ng kapayapaan. Pero yung mga taong nagpakumbaba sa Diyos, sumunod, nagpabautismo, isinuko ang kanilang buhay, ano ang kanilang sasabihin? Wow! Tito 2:13, ito ang ating tagapagligtas, ito ang ating pag-asa, ito ang aking hinihintay, ang aking kaibigan. Kaya sikapin mong maging kaibigan si Jesus ngayon pa lang. Amen? Si Brother Mar ay lingkod ng Diyos at alipin ako ni Jesucristo. Uulitin ko, hindi ako naging ibanghilista para tumanggap ng pera. Binigay sa akin ng Diyos na walang bayad at ibibigay ko rin sa inyo na walang bayad. At ang aking pananalita ay hindi pula-puti, diretsuhan.
Kung ano ang mali, mali. Kung ano ang tama, tama. Sana'y maunawaan ng mga reliyon na naririto ang aking sinasabi. Yan ang iyong mararanasan, mahal na kaibigan, kung hindi ka magsisi. Takot na takot ka sa second coming ni Jesus Christ. Pero si Brother Mar, sisiguraduhin ko sa biyaya ng Panginoon, ako'y lulundag sa saya at pupurihin ko ang aking tagapagligtas. Ito pa ang wika ng ikalawang Tesalonika, ang talatay 1, ang kabanatay 1, ang talatay 7 hanggang 9. Pakinggan mo. At kayo mga pinaghati, ano naman ang gagawin ng mga taong maliligtas? Ay bigyang kasama namin ng kapahingaan. Wow! Makapagpapahinga na tayo direct sa pangaral. Sa pagdating ni Jesus Christ. Sister Bene, makapagpapahinga na tayo. Si Brother Mark, pagod na si Brother Mark. Kung tatanungin nyo, pero dahil sa pag-ibig ko sa inyo at sa Diyos, ay dapat ay walang pagod at isisigaw ang katotohanan sa paghahayag ng Panginoong Hesukristo mula sa langit na kasamang ano? Anghel de la Guardia mo ngayon. Kasama ni Jesus, may trompeta. Tutunog ang trompeta, mga kapatid. At maganda ito sa pandinig ng mga naligtas, pero sa mga hindi, takot na takot. Kahit ngayon, yung mga taong nagpapanggap na sila'y Kristiyano, galit na galit sa katotohanan dahil ayaw mabago ang kanilang buhay. Na kaniyang kapangyarihan na nasa nagdilingas na po'y na maghihigante sa mga hindi nagsisikilala sa Diyos. Kilala mo ba ang Diyos? Yes, kilala ko ang Diyos. Pero ang tanong, yung kalooban ba ng Diyos na kinikilala mo, yung sinusunod? Yun lamang. Doon may sablay. Di ba? May sablay. Maraming sablay dyan. Nagsasabing kilala nila ang Diyos, pero ang kalooban ng Diyos, hindi nila kinikilala. Tinatanggihan nila kasi ayaw mawalang inom, ayaw mawala ang sigarilyo, ayaw mawala ang panglalakit, pambababae. Yan ang diretsyong salita para maunawaan natin ng tuwiran. At sa mga hindi nagsisitalima sa Kanya, sa ano daw? Ibang helyo ng ating Panginoong Jesus na siyang tatanggap ng kaparusahan. Mahal na kaibigan, pakinggan mo. Tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwatian ng kaniyang kapangyarihan. Kaninong kapangyarihan to? Sa Diyos, hindi kayang pigilan ng mga scientist to. Kahit magagaling pa sila gumawa ng mga tunnel doon sa ilalim ng lupa, hindi nila kayang pigilan. Ang wika pa ng Panginoon, pumunta ka sa ilalim ng lupa, susuguin ko ang aking ahas ang ulo kong para tuklawin ka. Pumunta ka sa kuweba, sabi ng ating Panginoon, susuguin ko ang alakdan para ikay pahirapan. Kahit saan ka magtago. Kaya sa panahon natin ngayon, mga iba, gumagawa sila ng mga tunnel para pagka gumunaw daw ang mundo, nandun sila sa ilalim ng tunnel at talagang inimbakan nila ng mga pagkain at kompleto. May mga oxygen. Sa pangyarihan ng Panginoon, wala magagawa sila. Kaya sa halip na ikaw ay magtago o mag-isip na tumago sa second coming ni Christ, ay piliin mo na lang yakapin ang ating Panginoon. At kung magkagawin mahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang pagparito ay ano daw? Lilipulin. Lilipulin. Sige nga, mahal mo ang anak mo, ayaw mong padapuan ng langaw at lamok. Ang gatas mo pa ay hindi Bear Brand, S26, Impalak, Promel. Pero ang tanong, yung Promel ng salita ng Diyos ay pinapakain mo ba? Anak, huwag kang pumunta dyan, huwag kang pumunta dyan. Kung mahal mo talaga ang anak mo, pupunuin mo ng salita ng Panginoon. Kasi sa gabing ito, ipinapaalala sa iyo, nanay, tatay, na hindi mo kayang iligtas ang iyong anak kailanman. At hindi reliyon ang makapagliligtas, kundi si Jesus na isinisigaw ko sa lugar ng bibihan at ni isa
gagarantiya ko na walang tenga ang hindi makakarinig dito at ni isa ay ano po, magsusulit tayo sa Diyos. Kaya gumawa kami ng 3 trompa para marinig ng lahat ng tao. Hindi para kayo takutin, para kayo magkaroon ng kaligtasan, mga minamahal ko. Ang makasalanan, buhay ay lilipulin pagka hayag ng kaniyang pagparito. Yan ang kaganapan sa mga makasalanan. Hindi ito apoy ang panglipol o impyerno, kundi yung takot, aatakin yung iba sa puso, yung iba ay matatabunan ng mga bundok na nagsisiindayo. Ganun ang mangyayari. At talagang blackout yan, napakadilim. Wala nang electricity, wala na. Ang sanlibutan ay ang mabaho dahil sa 7 salot. Wala na, nagnanaknak mula ulo hanggang paa. Yung flesh-eating disease. 7 salot yan, mahal na kaibigan. Kaya kung mahal mo ang anak mo, punin mo ng salita ng Panginoon. Hindi yung may narinig pa akong katwiran, yung sa Tayabas, Quezon. Alam mo, Brad, mas gusto ko pa na yung anak ko makita kong mahawak ng baso at ng baraha kaysa makinig dyan sa mga Adventista. O, bahala ka. Choice mo yan. Bahala ka, magulang ka. Basta love ka ng Panginoon, pinapalahanan ka sa lugar ng bibihan. Bato-bato sa langit, ang tamaan magbago. Okay. Hindi ba kayo sinabihan ng inyong asawang I love you? Ngayon, sasabihan ko sa kayo, mahal kita. Kung ano mang pangalan mo, Michelle ka man, mahal kita. At ang pagmamahal ko sa iyo, galing sa Panginoon. Hindi naman pwedeng magmahal ako ng iba kasi may asawa kong maganda. Tuloy po tayo. Ano ang kaganapan sa loob ng 1,000 taon doon sa langit? Anong gagawin natin sa langit? Pagka naroon na tayo sa langit, anong gagawin natin sa langit? Ito po, Isaiah 66:23. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago. Paroroon ng lahat ng tao upang sumamba sa harap ko. Sino nagsabi? Ang Panginoon. Question, ano ang araw ng pagsamba doon sa bagong Jerusalem na tatahanan ng mga taong maliligtas? Sabat, 7 araw, Sabado. Gusto mo mapalangit, pero ang gusto mo, wala sa Bible, linggo. Paano ka makakapunta ng langit, mahal na kaibigan? Ang langit para sa mga taong masunurin, hindi masuwayin. Malinaw naman, doon sa langit, magbabakasyon yung mga maliligtas at ang kanilang buhay ay punong-puno ng paglilingkod at pagsamba. Kaya sa lupa, kung ayaw mong sumamba, ay hindi ka makakarating ng langit. Kasi doon sa langit, puro pagsamba tayo, pastor, no? Anong araw ang pagsamba sa langit? Sabat. Katulad ng sinabi ng Passion Mahal, page 5. At sa inisis sa libro, nalalaman na ganito, nang lalangin itong mundo ng Diyos na totoo, karawan ng Domingo. Tinutot siniyasat ng Santa Iglesyang Dilag, ang sa Henesis na sulat, pawang Diyos ang nagpahayag, ay ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain, kaya't ita'y nagubilin at sundin, ang Sabado'y ipangilin. Nasa Pasyong Mahal na mga kaibigan nating Katoliko, ang Sabado'y ipangilin. Sabi pa, page 5, buksan mo, may larawan pa ni Jesus Christ dyan, may luha-luha. Oy, pasunod pala bakit hindi mo sinusunod? Ano yan, binabasa mo lang yan? Parang niluloko mo ng sarili mo. Yan pala'y utos ng mga kapatid natin, ng mga pare. Ang Sabado ipangilin. Kaya kami nangingilin ng Sabado. Hindi lang biblikal ang aming prinsipol. Yung nandun pa sa kalendaryo. Sabado. Kaya wag ka magbilang ng Lunes. Magbilang ka Linggo kasi ang unang araw sa kalendaryo hindi Monday, kundi Sunday. At ang ikapito, Sabado. Ang pagsamba sa langit, Sabado, mahal na kaibigan. Yan ay sinabi ng Bible. Ang wika pa ng Apokalipsis, Kabanata 20, ang talata 6.
Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging saserdote ng Diyos. Wow! Kaya ang grupo ng mga taong ito, kaunti man sa bilang, subalit nangingili naman ng ikapitong araw. Madami nga kayo sa bilang, hindi naman ikapitong araw ang inyong pagsamba. Kanina, sumamba kayo unang araw sa kalendaryo. Mahal na kaibigan, sabi ng Deuteronomy 7:7, hindi pinili at inibig ng Panginoon ang marami sa bilang. Kayo ang pinakamaliit sa bilang sapagkat kayo ang pinili at inibig ng Diyos. Malinaw yan sa inyong aklat. Kaya may nagsasabi dito, brother, marang aklat namin ay aklat ng Catholic o aklat ng Baptist o Biblia namin yan. Yung Biblia mo iba. Hindi, pare-paras lang ang Bible kahit basahin mo yung sinasabi ko. Kaya inuulit-ulit ko nga yung talatay para maunawaan mo yung teksto na binabasa ko at aklat ay nandyan sa Biblia mo, hindi iba. Ang Biblia na ipinapangaral ko, salita ng Panginoon, kagaya ng Biblia mo, kung ano man Biblia mo. Kung Baptist man yan, Biblia ng Baptist, Biblia man yan ng Catholic, Biblia man yan ng Jehovah Witnesses. Yan pa rin yan, binago lang yung Panginoon, pinalitan nila ng Jehovah. Pero yun pa rin ang essence, yun pa rin ang misahe ng Panginoon. Okay? Anong sabi? Walang kapangyarihan ng kamatayan bukod sa sasamba sila doon sa langit. Ano pang sabi? At ni Kristo. At maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Saan? Doon sa langit, sa second coming of Jesus Christ. Dadalhin na yung mga taong nagdesisyon sa Panginoon. Kaya, mga kapatid ko nagdesisyon, huwag na kayong patumpik-tumpik. Mainit na dapat sa pananampalataya. Pag-alabin nyo yung pag-ibig ng Panginoon hanggang nandyan sa inyong banal na espiritu. Anong wika ng Bible? Huwag mong patayin ang ningas ng Espiritu Santo, mga kapatid ko. Bakit? Si Satanas kasi, ay ano po, aagawin sa iyo ni Satanas yan. Mas tatalino ka ba kay Satanas? Ang tagal ng sanlibutan na hindi bilyon, katulad ng mga scientists na ipinapaliwanag, kundi 6,000 years. Si Satanas ba, 6,000 years na buhay? Hindi. Ilang libong taon, doon pa lang sa langit. Kaya sanay na sanay siya kung paano kadayain, lalo manggit mga kabataan. Kaya panghawakan mo yung salita ng Panginoon, sapagkat yan ang kapangyarihan kay Satanas upang hindi makapandaya sa bawat isa sa atin. Yan ang ating kalasag na ginagamit. At yan ang parang upuan natin na umaaliw sa atin ngayon. Sige nga, pag tumayo ka dyan, kung hindi ka mapagod. Di ba? Maghahari tayo sa 1,000 taon, sabi ni Jesus. Brother Mar, ano ang paghaharian natin sa langit? Sa loob ng 1,000 taong bakasyon. Ito ang ating paghaharian. Apokalipsis 20 ang talatay 4. At nakakita ko ng luklukan at may mga nagsisilukluk. Sa mga ito'y sila'y pinagkalubang humatol. Anong paghaharian natin sa langit? Pinagkalubang humatol. Sinong hahatulan mo? Lord Jesus, nasaan ba si nanay? Bakit hindi naligtas? Ipapakita sa iyo yung aklat ng buhay, kamatayan at alaala. Bubuklatin sa iyong harapan yon. At ipapakita sa iyo ng Diyos kung bakit hindi naligtas yung kapatid mo. Nandun ang talaan ng kanyang ginawang kasalanan. At ano ang sasabihin mo doon sa langit? Ay, Panginoon, karapat dapat nga pala na hindi siya maligtas. Yun ang ating paghaharian doon. Bukod sa walang kamatayan, yung ikaw ang magdidesisyon at magpapatunay na ang kamag-anak mo ay hindi sumunod sa Panginoon at puro kasamaan ang ginagawa, mga kapatid ko. Yan ang paghaharian natin doon. Pagkakaluban tayo humatol. Sa unang Korinto, Kabanata 6 ang talatay 20. Pakinggan mabuti, mahal kong mga kaibigan. Dito ang mata. Nasaan na bunso? Ikaw nakayelo. You are the apple of my eye. Alam mo ba yon? Ikaw ang aking sentro. Pakinggan mo mabuti. Anong gagawin natin sa langit? O hindi ba ganun yung nalalaman na ang mga banal ay hahatol sa sanlibutan? Wow! Bagamat si Jesus ang hari doon sa langit, subalit anong sabi? Pinagkaluban tayo ng Panginoon ng isang magandang posisyon na hahatulan natin kahit ang sanlibutan o ang mga anghel na hindi naligtas. May pagkakataon pa ba para maligtas pagkatapos muling pagparito ni Jesus? Halimbawa,
sa second coming ni Jesus Christ, matapos siyang pumunta dito at nila tayo sa langit, nandun na tayo sa langit, sa third coming ni Jesus Christ, sa pangatlong pagparito sa sanlibutan, yung mga tao ay maliligtas pa ba? Tingnan natin. Wala na. Bakit? Kasi, pangalawang pagparito ni Jesus, ano ang kanyang gagawin? Babalik si Jesus. Banal na patay ay bubuhayin at dadalhin doon sa langit. Banal na buhay ay babagunin at wala nang kasiraan, wala nang kamatayan at pagkakasakit. Ang banal ay agawing magkakasama at dadalhin sa langit. Makakasalanang patay ay andaw mananatiling patay. Kapag dumating si Jesus, yung mga makakasalanang buhay ay lilipulin, mamamatay. Kaya paputi-puti ka dyan. Mas inuna mo yung pagpapaputi kaysa salita ng Panginoon. Inuna mo yung cellphone mo dyan kahit nagbabagsak na sa mukha mo kaysa magbasa ng Biblia. Ay nako mga kapatid ko. Ano ang kalagayan ng lupa sa loob ng 1,000 taon habang tayo nagbabakasyon? Tingnan natin ha. Halimbawa, okay, mag-imagine ka. Nandun ka sa langit, sa bagong Jerusalem at puro kapayapaan ang iyong nararamdaman. Sumilip ka ngayon sa lupa. Ano ang nangyayari sa lupa habang nagaganap ang iyong bakasyon sa langit? Siyempre, wag naman ikaw lang, pati si Brother Mar. Okay? Ito ang wika ng aklat ng Revelation. Kapitulo 16, ang talata ay 18. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas at lubhang kakilak-kilabot. Napakalakas na lindol ang nangyari, dilubyo. Habang tayo hayay doon sa langit, sinilip natin ang lupa. Napakapangit ng karanasan ng mga taong hindi naligtas dito sa lupa. Hanggang sila'y malipol at mamatay, mga kapatid ko. Nagsisitakbuhan kung saan pupunta na payapang lugar. Kaya sa libutan ngayon, walang payapang lugar. Pumunta ako ng Bagyo, malamig lang. Kahit ilang araw ko hindi maligo, ay hindi nagdidikit yung aking mga katawan, pero hindi ko pa rin naranasan ang kapayapaan doon. Pumunta ako ng Boracay, sabi ko para Long Beach. Maraming mga kana doon. Hindi ko pa rin nasumpungan ang kapayapaan doon. Bakit? Sapagkat nung binasa ko ang Bible, nasa tahanan ko lang pala ang kapayapaan kapag binasa ko ang banal na kasulatan. Mga kapatid ko, mga Adventista, sabihin ko sa inyo, kung nga rin padala-dala si Brother Martin na yung devotional, bakit nalikabukan na to? Na binabasa siguro ng sister. Di ba, nanalangin naman si Brother Man ng paningin. Ganyan po kayo kalab. No? Okay? Proceed tayo. Ganyan ang karanasan ng sanlibutan. Ang mga dagat ay umaapaw, ang mga katubigan, samot-saring kasamaan, na hindi maipaliwanag o mailarawan ngayon, doon lang sa 1,000 years habang tayo nagbabakasyon sa langit. Ito pa ang wika ng aklat ng Jeremias. Ano po ang prophecy ni Propeta Jeremias? Sa talatang 33, kabanata 25. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. At ang wika pa ng Revelation chapter 20, gaya ng buhangin sa dagat. Napakarami, Brother Bar, nang hindi maliligtas. Yes! Sa panahon pa lang ni Noah, sinigaw niya na ang kaligtasan, 120 years, sangayon sa Genesis. Ano ang sabi ng mga tao? Baliw ka na, Noah. Ano ang nangyari nung natupad yung baha? Patay silang lahat. Gayon din sa ating kapanahunan. Sigaw ng sigaw, kailan matatapos yan? Sige. Mahal na kaibigan, paalala ko sa iyo to. Baka magsisi ka. Ngayon ka na magsisi para hindi ka magsisi sa uli. Anong sabi? Gaya ng buhangin sa dagat, ang mga mapapatay ng Panginoon. Walang maglilibing sa kanila. Pakalat-kalat na lang sila. Isang malawak na libingan ng sanlibutan habang nagaganap na ng 1,000 taon doon sa langit. Ito pa ang wika ni Propeta Isaias
sa Kabanata 24, ang talatay 1 hanggang 3. Narito, pinawawalan ng laman ng Panginoon ang lupa at sinisira at binabaligtad at pinangangalap ang mga nananahan doon. Ang lupa ay lubos na mawawalan ng laman at lubos na masasamsam sapagkat sinalita nino ng Panginoon, hindi ni Brother Mar. Kaya kung sasabihin nyo, parang tinatakot mo naman ako, Brother Mar. Hindi ako ang nananakot at hindi kailanman kita tatakutin. Binasa ko lang ang Biblia at pinaliwanag ko ng kaunti lang. Di ba, sister? Tama ba si Kuya Mar? Tama. Di ba? Kaya sana mapabilang ka doon, mga kaibigan. Tuloy natin. Jeremias Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 25. Ano ang nangyayari sa lupa habang nagaganap ang 1,000 taon sa langit, nagbabakasyon tayo doon? Aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman. At ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig. At ang lahat na burol ay nagsisiindayon. Ako'y nagbasid at narito walang tao. At lahat ng mga ibon sa impapawid ay nangakatakas. Ako'y nagbasid at narito ang mainam na parang ailang at ang lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kaniyang mabangis na galit. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lapain ay magiging sira. Gayunmay, hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan, mga kapatid ko. Parang sumabog ang sanlibutan katulad ng panahon ng 1945, yung Hiroshima na sumabog. Wasak-wasak. Kaya si Brother Mar, hindi ako nagtitiwala sa mga bisikleta na sinasakyan ko. Bahala kung may bisikleta, kung may motor ko, bahala na yan. Basta makapunta ng simbahan. Kaya sa mga bagong binyagan, sikapin niyo pong magsimba sa Panginoon. Punta kayo dito kay San Jesse. Sama magkapatid kayo. Magpisan. Kaya pala parehas maganda, no? Kalahin ko yan. Ang buong mundo ay magiging kawangis ng Japan pagkatapos ng tsunami. Sira ang sanlibutan at walang laman. Wala yung pinagmamalaki magandang bahay, yung magandang sasakyan, Porsche na, yung Porsche, yung Fortuner. Wala sa mga panahon na yan, mga kapatid ko. At si Satanas ay ano po? Saan mo ilalagay ang diablo sa loob ng 1,000 taon? Yan. Sabi ng aklat ng Revelation, Kabanata 20, ang talata ay 1 hanggang 3. Nasaan si Satanas? Namatay yung mga tao. Mamamatay ba ito sa Satanas? Tingnan natin ha, basahin natin. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking gapos o talikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang diablo at Satanas, at iginapos na 1,000 taon. Anong ginawa kay Satanas? Ginapos ilang libong taon? 1,000 taon. At siya ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganapang 1,000 taon. Pagkatapos ito'y kailangang siyang pawalang kaunting panahon. Kapag natapos ng 1,000 taon, anong gagawin kay Satanas? Kakalagan sa kanyang pagkagapos. Tingnan na natin kung anong sinisimbolohan ng pagkagapos na ito. Ito ba'y literal na ginapos? O mayroon pang ibig sabihin ng Biblia? Tingnan natin ha. Ito yung salitang abosos. Abosos. Aboso. Anong ibig sabihin ng aboso? Sang-ayon sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, versikulo 2, walang anyo at walang laman. Aking minasdan ang lupa, narito sira, walang laman, ang langit ay walang liwanag, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. Anong ibig sabihin ng ginapos sa Satanas ng 1,000 taon?
Sa kalaliman, salitang abyss, abyss din. Na anong ibig sabihin? Ang kalaliman, bottomless pit, ay tumutukoy sa lupa na ilang sira-sira, magulo ang kalagayan sa loob ng 1,000 taon. Ano ang tanikala na gagapos sa dyablo? Tanikala ng circumstansya o problema na ano daw? Wala siyang madaya. Sa makatuwid, yung paggapos kay Satanas ay hindi literal na siya'y ginapos ng anghel ng Diyos, kundi ano po, simbolikal na wala siyang madaya, sapagkat ang ibig sabihin ng kalaliman ay ano po, walang laman. Bottomless pit ang sanlibutan. Ganun palang ibig sabihin ng ginapos. Diba? Kaya kung hindi mo maunawaan ng Bible, basta na sasabihin, oh, ginapos sa Satanas. Ayun ang paliwanag mo. Kaya dapat yung mga ngaral, nag-aaral mabuti, hindi yung basta na lang nagtayo ng reliyon tapos nangaral, tapos yun ang ipapangaral niya. Dapat marunong, mga kapatid ko, sa tulong ng Panginoon. Alam ko pa paano yung tamang paliwanag ng Biblia. Si Satanas ay gagapusin ng tanikala ng kalaliman o kadiliman sa ibabaw ng lupa na walang laman sa loob ng 1,000 years. Simbolikal yan, wala siyang madaya, mga kapatid. Dahilan ng kanyang matinding galit sa atin, dahil sa alam niya ang kanyang sasapitin sa hinaharap. Ano ang sasapitin ni Satanas? Alam na alam niya. Kaya ang gagawin niya na lang, dayain si Joy, dayain yung mga bagong binyaga na tuksoin ng mga sari-saring tukso para hindi magpatuloy. Ganyan ang kanyang gagawin. Lalo si Brother Mark, dadayain niya. Bubumbahan niya ng mga samot-saring pangangailangan na akala ko'y sa Diyos pero ilalayo pala ako sa Panginoon. Kung hindi nyo alam, si Brother Mar bilang ibang lista, ang daming offer sa akin. Warta. Huwag mo lang ipangaral. Hindi ko na sinasabi sa iyo pero sinabi ko sa inyo ngayon. Warta talaga. Sabi, huwag mo lang ipangaral yung Brother Mar. Peran ka namin. Ang kwarta. Ay, hindi naman pwede yun. Hindi naman tayo nabibili ng kwarta kasi ang kaligtasan hindi nabibili. Apocalypse chapter 12 verse 17. Kanino nagalit si Satanas? Kaninong iglesia? At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas ng labi sa kanyang binhi na siyang, sino ang kinagagalitan ni Satanas? Nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, hindi utos lang, mga. Kasi yung more than one ay marami na. Yung 10 utos ay mga. Tama? At may mga patutuo ni Jesus, yung palang kinagagalitan ni Satanas. Kaya doon sa mga taong sumusunod sa 10 utos, diyan galit na galit yung ibang reliyon. Ano yung problema sa sumusunod sa 10 utos? Inaray naman sa Biblia. O, di ba? Doon sa Dark Ages, pinatay. Mga pare ang promotor at nangunguna dyan. Kung ayaw mo maniwala sa akin, i-type mo dyan sa internet, sa Chrome mo, sa Google mo. Inquisition, Dark Ages, sinong nanguna? Mga pare. Kaya hindi ako natatakot na ipangaral yan kasi yun ang katotohanan eh. Mga kapatid, ayaw ko kasi kayo madaya. O, tuloy natin. Nasaan nga ang mga banal habang nagaganap ang 1,000 taon? Sa loob ng millennium, ang banal ay nasa langit. Ang lupa ay walang laman. Ano ang mangyayari kay Satanas at sa mga patay pagkatapos ng 1,000 years? Pakinggan mo. Pagkatapos ng 1,000 years, ano ang mangyayari sa kanila? Sila ay ano po? Yung mga hindi naligtas? Binuhay muli ni Jesus. Kaya kung inaakala mo kapag ka ikay namatay tapos na ang iyong paghihirap, hindi pa rin. Bubuhayin ka ng Panginoon at ipapadama sa iyo ng Diyos kung ikay tapat, unang pagkabuhay, hayahay ka sa langit. Pero kung hindi ka tapat, bubuhayin ka para ang hatol ay ipagkakaloob sa iyo. Kaya ang pamantayan ng pagiging mabait ay hindi sa sariling kalooban, sapagkat ang wika ng aklat ng Jeremias, ang puso ay mandaraya ng higit sa lahat ng bagay at sinong nakakalam. Kaya kung sasabihin mo, sapat ng aking puso para malaman kung mali tama. No, mali! Ang pamantayan ng pagiging tama, Roma Kapitulo 7, versikulo 12,
Ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Ang pagiging tapat sa Panginoon ay yung pagsunod ng kanyang 10 utos. 10 lang yan. Hindi mo pa masunod-sunod. Alam niyo po ba kung anong motto ng batas ng panglipunan? Ganito ang kanilang motto. Ignorance of law, no one excuses. Anong sabi? Yung hindi mo alam ang batas, ng batas panglipunan o pangbatas gobyerno, tapos sasabihin mo ay, hindi ko naman alam kasi na bawal magnakaw, kaya nagnakaw ko. Hindi ko naman kasi alam doon sa bansang, kung hindi ako nagkakamali, doon sa tawag rito, sa German, parang ganyan. Merong bawal ka maglagay ng ice cream sa bulsa, may mga araw kung bakit bawal. Di ba parang ang word ng batas? Pagkatapos sa Pilipinas, may word din na batas. Yung kapag yung asawa ay naabutan mo saktong nangangaluya, pag napatay mo yan, absuelto ka pa rin. Word na batas yan. Pero, pag sasabihin mo, hindi ko kasi alam ang batas, kaya nagkasala ko. Anong sabi ng batas pang gobyerno? Ay, hindi yan exempted para mapawalang sala ka. Alam mo man o hindi, basta sumuway ka, may kaukulang parusa. Kung ang batas pang lipunan ay may kaukulang parusa, lalo higit ang matuwid na Diyos. At hindi ka na ignorante. Hindi ka na bata sa pananampalataya. Ilang gabi na isinigaw ko ang katotohanan at sasabihin mo, hindi ko alam ang sabat, Panginoon. Hindi ko ba alam? Ay, imposible. Mahal na kaibigan. Ako'y nakikiusap na sa'yo. Tigilan mo ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Sabihin mo nga sa pari mo, Father, sabi po ni Brother Mabel yung mga ngaral na evangelista doon, masunod daw tayo 10 utos. Sabihin mo doon ha, pag sumimba ka. Sunod daw tayo sa araw ng Sabat at huwag daw tayo kumain ng baboy kasi lalawid daw tayo sa dagat-dagat ng apoy. Sabi ni Propeta Isaias, hindi naman si Brother Bar Father nagsabi. Si Isaias kasi naman nabasa ko nga. Sabihin mo yan. Ha, mahal na kaibigan. Ewan ko lang kung ano sasabihin sa'yo. Father, totoo ba sa Pasyong Mahal, page 5, nandun yung Sabat, ipangilin, sundin? Oo, anak, nandyan yan. Bakit ayaw nating sundin? Basta sumunod ka na lang. Ganyan nung unang panahon, pagdala ni Magellan, nagtayo ng mga Romano, Katoliko at Latin ang salita. Kaya may Chabacano sa atin sa Mindanao, salitang Latin. Kasi hindi alam ang salita ng sermon ng mga pari. Basta ang alam ng mga magulang natin, sumimba ng araw ng linggo. At kapag hindi sisimba, ispadahin, paluin ang puntot ng pagi. Pagkatapos magiging kasanayan na. At yung iba matututo na rin sa Latin. Kaya anong sabi ng ating bayaning si Jose Rizal? Kung ang Diyos ng mga pari ay yaang sumamba sa mga kahoy rebulto, ayaw ko sa Diyos nila. Kaya pinatay si Jose Rizal sa Luneta. O bayani na nagsabi yan, si Brother Mar. Ayaw niyo pang paniwalaan, hero na nga yan Hinihiro din nga yan ng mga taga-China. Tingnan nyo doon, monumento ni Jose Rizal, bayani din sa kanila yan. Si Jose Rizal na nagsabi yan, saan mo mababasa yan, Brother Mar? Doon! Sa mga 22 na mga babae na pinag-aral ni Jose Rizal tuwing gabi. Tingnan mo yan, yung mga 20 moments na yan. Nandiyan sa historya ng sanlibutan. Mahal na kaibigan, ano pa bang kulang? Kung ayaw mo ng kulang, bahala ka na. Revelation chapter 20 verse 7. At kumaganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Bakit kinalagan si Satanas? Kasi, ano ang kakalag kay sa kanya? Pagkabuhay na maguli sa pag-atol yung mga hindi naligtas, binuhay muli ng Panginoon. Na ang ibig sabihin na yan po, may nadaya si Satanas, hindi siya kinalagan. May nadaya si Satanas. Ayan naman yung trabaho niya talaga hanggang ngayon. Dayain ng mga tao. Gumamit pa ng religion. Brother Mar, totoo ba yan? May mga religion na hindi tama? Meron! Sa ibang bansa nga, pinainom ng lason, pinakain ng damo, nagkandamatay tuloy yung kanilang mga miyembro. Kaya hindi lahat ng religion tama. Bakit si Judas Iscariote? Galing na sa Panginoon? Tama ba yung kanyang ginawa na pinagbintan niya yung kanyang kaibigan? Kaya ganun din sa ating kapanahunan, gagamit ang diablo ng religion, mga kapatid ko. Anong ginawa ng ating Panginoon? Binuhay yung mga hindi naligtas, nadaya muli ni Satanas. Sang-ayon
aklat ng Revelation, Kapitulo 20 ang talatang 8. Meron na naman siyang madaya at lalabas upang dumaya sa mga bansa na sa apat na sulok ng lupa, sa Gog at Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Gaano karami ang di maliligtas? Sing dami ng buhangin sa dagat, mga kapatid ko. Alam niyo po, ang gagawin ng mga hindi naligtas kapag binuhay ng Panginoon? Ganito, makinig. Pag hindi kayo naligtas at binuhay kayo ng Panginoon, luluhod kayo. At sasamba kayo sa Panginoon, maghingi kayo ng sorry, Lord, patawarin mo ako habang nagaganap ang pag natapos ang 1,000 taon, binuhay kayo ng Panginoon, hingi kayo ng tawad, Lord, patawarin mo ako. Gusto mong makarating dyan sa langit, nandiyan ang aking pinsan, nandiyan ang aking kamag-anak, si nanay, si tatay, nandiyan sa langit, patawarin mo ako. Pero ano sasabihin ng Panginoon? Loss of probation na yan. Wala na. Magluhod ka pa, madurog pa ang tuhod mo, magsisi ka pa, kahit gumawa ka ng mabuti. Pag binuhay ka ng Panginoon, wala na. Kaya anong sasabihin sa inyo sa Satanas? No, 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 no. Wala na tayong pag-asa. Digmain na lang natin ang ano. Ano ang kanilang didigmain? Ngayon, yung bagong Jerusalem na ating tinitirahan doon sa langit ay ano po? Bababa dito sa lupa. Pagkatapos bumaba sa lupa, anong ginawa ni Satanas? Basa sa talatang 9. At nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinugkob ang bagong Jerusalem o yung kampo o kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. Ano ang ginawa ng Panginoon? Nung kinukubkob ng hiliran na ito si Satanas, ang ating tinatarhan na bagong Jerusalem, nung bumaba sa lupa, ano ang naging kalagayan? At nakita kong bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Ano ang ginawa ng Diyos noong kukubkubin ni Satanas at ng mga taong di naligtas ang bagong Jerusalem nung bumaba? Basahin mo ito mabuti. Basahin mo kung kailan darating ang apoy. Revelation chapter 20 verse 9. At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y lumangoy sa dagat-dagatang apoy. Diyan natupok. Kailan lumabas ang impyerno? Pag natapos ang 1,000 years at binaya yung mga hindi naligtas ni Satanas upang kubkubin ang bagong Jerusalem, doon lang nagkaroon ng impyerno. Kaya yung mga taong nagpapayag na pag namatay ang masama na yan, papunta sa impyerno. No, walang impyerno ngayon. Kasinungalingan, bulang, tagapagturo, hindi alam kung anong tinuturo sa Bible. Kaya hindi porket magaling sa Bible, yung leader ninyo, ay tama na yung paliwanag, mga kapatid ko. Kahit pa mag-amin-amin yan, o wala naman sa Bible. Pagkatapos ng 1,000 taon, sasalakayin o sasalakay sa Satanas sa syudad, ang lupa ay nilinisin sa pamamagitan ng apoy. Nasunog, natupok ang mga tao. Katulad sa panahon ni Noah, sumigaw ng iligtas mo kami. Pero yung sakit na nararamdaman nila doon sa apoy, yun yung magpapaalala sa kanila sa panahon ng ano po, sa panahon ng July 2024 na nangaral si Brother Mas sa lugar ng bibihan. Maaalala nila yon sa ganitong oras na hindi nila pinakinggan ang salita ng Panginoon at mas nasunod ang kanilang reliyon, mas nasunod ang kanilang kalooban. Doon nila maalala, Brother Mark, totoo pa lang yung sinasabi, pero wala nang magagawa si Brother Mark. Sa impyerno, walang ice water kapag ka nainitan ka, mahal na anak. Sa impyerno, wala nang Brother Mark na magpapaalala sa inyo. Sa impyerno, wala ang biyaya ng Diyos. Mga bagong binyagan na rito, yung mga kabataan na umatras sa pagpapabinyag. Desisyon niya yun, mga mahal na kapatid. Paalala lang ni Brother Marto. Nasa impyerno, hindi mo isisigaw na, Nanay, iligtas mo ko eh. Iligtas mo ko, wala. Hindi na kayang iligtas ng iyong nanay. Ang Diyos lamang ang magliligtas sa iyo. At ang kaligtasan ay personal encounter kay Jesus Christ. No?
apoy ng impyernong tutupok sa buong sanlibutan. Ezekiel 28:18 hanggang 19. Malapit na tayo magtapos. Susunugin ng Diyos ang diablo. Susunugin ng Diyos ang diablo na manggugulo. Ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Sabi ng Biblia, hatol sa malaking luklukan na maputi. Revelation 20 verse 11 hanggang 15, luluhod ang bawat tuhod. Isaiah 45:23, Roma chapter 14 verse 11, Philippians chapter 2 verse 10. Panginoon, iligtas mo ako. Takbo ka ng takbo, nandiyan ang apoy. Panginoon, iligtas mo ako. Pero wala na. Wala na. Sige. Saan ang cellphone na ano mo ng oras mo? Pinaglalagakan mo ng oras mo. Wala nang ML. Mga kapatid, kita mo yun. Impyerno na yan. Pero ang wika ng pangalawang Pedro Kapitulo 3, versikulo 13, ngunit ayon sa kanyang pangako naman, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Wow! Revelation 21 verse 1, at nakita ko isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Revelation 21 verse 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, na nagagayakan talaga sa kaniyang asawa. Revelation 21 verse 14, at ang kuta ng bayan ay 12 pinagsasaligan, at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Yung 12 disciple, pinalitan si Judas Iscariote ni Matias, yun ang makikita doon sa langit. Sino ang mga disipulo? Nangili ng ikapitong araw, nagsamba ng Sabat, nanghawak sa 10 utos ng Diyos, at hindi kumain ng baboy si Pedro. Kailanman, mga kapatid ko? Kaya panghawakan mo. Nandun yung tinatawag na anak ng kulog. Si Pedro, si Juan, Santiago, magagalitin. Pero nung wika, nandun ang kanyang pangalan sa langit. Gayon din sa gabing ito, manginginom ka man, mahalay ka man, kapag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, may kapangyarihan ang Diyos na baguhin ang iyong buhay, hindi ikaw sa iyong sarili. Amen? Buti ng Panginoon sa iyo, paalala ng Diyos yan. Ano pa? Revelation 21 verse 18, at ang malaking bahagi ng kuta niyon ay jaspe, at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Imagine mo, doon sa langit, naglalakad ka. Saan po? Hindi lupa, hindi bato, kundi malinis na bubog. Sister Lisa, wow! Masasalubong mo si Brother Mardon, titiyakin ko sa biyaya ng Panginoon. At ang 12 pintuan, ay ano daw ang pintuan doon? Ay 12 perlas. Kung ang pintuan mo dito ay kahoy, sarilandang, dito sa langit, ang wika ng banal na kasulatan ay ano? Ang imo dito pertahan ay perlas. Napakaganda ng ating bahay doon sa langit. Kaya kung ang bahay mo sa lupa'y kubo, okay lang, basta may Kristo, kaya may kanta. Kahit na kubo ang ating tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan, pagkat sa langit ay may naghihintay, nakahariang gintong lantay. Ako'y may bahay na di nasisira, doon sa langit na walang hanggan, wala ng hapis at laging sagana, sa piling ng Diyos na dakila. Oo, kubo ang bahay mo, pero sa piling ng Diyos na dakila, nangako siya ngayong gabi na papasok ka sa pintuang perlas, at ang perlas, kapatid ko, ay nabubuo dahil sa luha ng kabibig sa kaibuturan ng dagat. Kaya ang pintuang perlas ay papasukin din ng mga taong lumuha sa pagdadala ng salita ng Panginoon. Ang perlas sa pintuan, ang papasok doon, yung mga taong lumuha, nagtiis,
sa pakikinig ng salita ng Panginoon at hindi lang nila pinakinggan, kundi tinupad pa, sapagkat ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang tagapakinig, kundi tagatupad ng kautusan, mahal na kaibigan namin. Sana'y naunawaan mo ang mabilis na pananalita ni Brother Mark. Mahal na kaibigan. At nakita ko ang kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo saan? Dahil sa patutunan ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanilang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo sa kanilang kamay. Ay ano daw? Yung mga hindi sumamba sa hayop at sa larawan, walang tatak ng 666. Ay ano daw? Nandun sa langit, sabi ng Biblia. Ano ang pagkakilala sa mga hindi sumamba sa larawan at tumanggap ng tatak ng hayop? Ito sila. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Ano po? Ito ang tatak ng Diyos, Sabat. Ito ang tanda ng hayop. Our Sunday Visitor, February 5, 1950. Ang mga protestante tinanggap ang linggo na salip Sabado bilang araw ng pampublikong pagsamba. Pagkatapos gumawa ng pagbabago ang simbahang Katoliko. Ngunit ang isipan ng mga protestante ay tila hindi nauunawaan na sa pag-obserba ng linggo tinatanggap nila ang autoridad ng tagapagsalita para sa simbahan, ang Papa. Kaninong sulat yan? Our Sunday Visitor, February 5, 1950, binasa lang ni Brother Mark. Yan ang tanda ng hayop, mga kapatid ko. Linggo. Nasa kanilang isip, ito na ang pinamana. Sumunod, nasa kanilang isip, ginawa pa, linggo, simba. Wala na akong magagawa. Kasi ang hindi maliligtas, may tanda ng hayop. May tatak sa noo sa kamay. Nasa isip at ginagawa ang ibig sabihin niyan. Simbolikal. Pero yung mga taong hindi sumamba sa hayop, yung nangili ng araw ng Sabat, pinahirapan ng Dark Ages. Yung 538 hanggang 1798. Proceed tayo. Nagalit ang dragon. Ano natin yan? Apokalipsis 22 verse 2. Sa gitna ng lansangan niyaon at sa dako rito ng ilog, at sa ibayon nito, naroon ang punong kahoy ng buhay. Doon sa langit may punong kahoy ng buhay. Nasaan nga? Bunso, nandun ka doon. Nandun ka sa langit kung magpapatuloy ka ba. Huwag kayong patawa-tawa dyan. Tumanggap siya, kayo. Ang question. Nandun, sabi ng Apokalipsis 22 verse 2, na namumunga ng 12, iba't ibang bunga sa bawat buwan. At mga dahon ng punong kahoy ng buhay ay pampagaling sa lahat ng mga bansa. Brother Mar, doon sa langit merong punong kahoy ng buhay, pero ang kanyang bunga ay ano po? 12. Bawat buwan ay namumunga ng panibagong 12. Sino ang makakarating doon? Yung mga taong naligtas. Nandun si pastor. Nandun si brother. Nandun ito sa langit. Mga kapatid ko. Ang ganda ng ating pag-aaral. Grabe ang Panginoon. Makapangyarihan ang kanyang salita. Ano yung pagagalingin ng Panginoon doon sa langit? Ay yung ating lingwahe. Nagkagulo kasi dito sa lupa. Pagdating natin ng langit, isa lang ating lingwahe. Wala nang Korean doon. Wala nang ayon yung sayo. Isa na lang ang salita natin doon. Pagagalingin yung ating kwan. Yung ulo ko nakakalbo, tubo yan doon sa langit. Yung aking ilong na hindi ko alam kung matangos talaga o di ba? Dito biglang tumangos pero pagdating dito, di ba? Tatangos yan. Yung aking height na ganito, 5'7", tatangka doon sa langit. Kainin ko yung dahon doon, kain tayo. Gagaling tayo doon sa langit, mga kapatid ko. Kaya huwag na magkudik-kudik. Maglikas pa tayo, magpatulog pa. Doon sa langit ko, gagaling ka dyan. Puti ka dyan sa langit, parang mamula-mula na parang bata yung ano dyan, pisngi doon sa langit. Ano? Proceed tayo. Pero sino makakarating sa langit? Marcos Kapitulo 15, versikulo 16. Ang sumasampalataya at babautismuhan ay ano daw? Maliligtas. Nais mo bang makarating ng langit? Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas.
Yung bautismo mo, sampalatayahan mo, mga kapatid ko. Anong sabi? Ang sumampalataya at mabautismohan ay daw maliligtas sa impyerno. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas sa hatol ng Diyos. Ang sumampalataya at mabautismohan, maliligtas kay Satanas. Ang sumampalataya at mabautismohan, maliligtas sa mundong makasalanan. Ang sumampalataya at mabautismohan, maliligtas sa walang hanggang kapahamakan. Ang sumampalataya at mabautismohan, maliligtas sa kamatayan. Ang sumampalataya at mabautismohan, maliligtas sa apoy at asopre. Ang sumampalataya at mabautismohan, maliligtas sa paghihirap sa parusa. Yan ang wika ng Biblia. Pero yung hindi sasampalataya, hinagdadalawang isip, ang wika ng Marcos sa pagpapatuloy, datapwat ang hindi sumasampalataya, paroro, sahan. Lapit na tayo magtapos, mahal na kaibigan. Time is gold. Subalit matapos tayo mabautismohan, ano ang gagawin natin bilang mga tunay na Kristiyano? Titigil na ba tayo sa pagsamba? Ito ang wika ng Mateo 28:19, mga bagong binyagan. Nurturing ito. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. Matapos ka maging mabautismohan, anong sabi? Ikaw na ay hindi na alagain. Hindi ka na, ay, simba ka ba ngayon? Hindi kasi sisimba yung kasama ko na bautismo, kaya hindi na rin ako sisimba. Walang ganun. Alagad ka na. Hindi ka na kailangan pang balik-balikan, paalalahanin na sumimba ka dahil Sabado ngayon. Automatic yan, parang relong medyo in Japan. Alagad ka na matapos ka mabautismuhan. Ang sabi? Ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos, ano ang gagawin ng pagiging alagad ni Kristo? Ito ang wika sa talatang 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ko'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Matapos ka mabautismuhan, wala ka na bang gagawin? Sabi ng Panginoon, ituro ang 10 utos. Ituro ang batas ng kalusugan. Ituro ang batas ng pangingili ng araw ng Sabat. Yan ang dapat gawin sa mga bagong nabinyagan. Iistilisan nyo na, bukas wala na ito. Pagkatapos, tagapagturo ka na rin. Kanino? Una sa nanay mo. Nanay, ito po yung sabi ng Bible talaga, nabasa ko dun. Sumunod, kay tatay mo, tatay, ito po yung sabi ng Bible, matapos ka mabautismon, alagad ka na ng Panginoon. Huwag mong isipin na nabubuhay ka pa sa iyong sarili. Isipin mo na si Kristo na ang nagmamay-ari sa iyo. Yan ang lagi mong isipin. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Yan ang lagi mong isipin, mahal na kaibigan. At ang wika ng Biblia, bago ko tawagin ang mga awit, papahirin niya ang bawat luha sa inyong mga bata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap man, ang mga bagay ng una ay